Kamusta mga ka-enjoy? Welcome back sa ating channel. Dito sa ating channel, sama-sama nating tuklasin ang mga alamat, mitolohiya, pantasya, pakikipagsapalaran, urban legend, at mga kwentong puno ng misteryo at kababalaghan at mga kwentong may aral. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. At pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating kwento. Kaya ngayon mga ka-enjoy, sit back, relax, and enjoy dahil magsisimula na ang ating kwento. Noong unang panahon, bago pa man magkaroon ng mga lungsod at kaharian sa kapuluan, ang kalangitan sa ibabaw ng Pilipinas ay puno ng liwanag at hiwaga. Mayroong 7 buwan na sabay-sabay na naglalakbay sa gabi. Ang kanilang liwanag ay napakaganda, parang mga perlas na nakasabit sa maitim na langit sa kailaliman ng malawak na karagatan. May isang makapangyarihang nilalang na naninirahan. Siya ay tinatawag na Bakunawa, isang napakalaking ahas dagat na may mga kaliskis na kumikislap na parang pilak at mga matang nagliliyab na parang apoy sa gabi. Ang kanyang katawan ay kayang balutin ang buong bundok at ang kanyang buntot ay kayang magpaalon sa buong dagat. Sa simula, ang Bakunawa ay hindi masama. Tahimik lamang siyang namumuhay sa ilalim ng dagat. Ngunit isang gabi, habang siya'y umaahon sa ibabaw ng tubig, nakita niya ang 7 buwan na nagliliwanag sa langit. Namangha siya, napakaganda. Bulong ng Bakunawa habang nakatitig sa langit. Parang mga gintong prutas na nakasabit sa kalangitan. Araw-araw at gabi-gabi, pinagmamasdan niya ang mga buwan. Ngunit habang tumatagal, ang paghanga niya ay naging pagnanasa. Nais niyang angkinin ang liwanag na iyon. Isang gabi, bigla siyang sumugod mula sa kailaliman ng dagat. Umalingaw-ngaw ang malakas na ugong ng hangin habang umaangat ang kanyang napakalaking katawan. Binuka ng Bakunawa ang kanyang dambuhalang bibig at nilamon ang unang buwan. Biglang nagdilim ang bahagi ng langit. Ang mga tao sa lupa ay natakot. Anong nangyayari sa langit? Sigaw ng mga mangingisda habang nanginginig ang dagat. Ngunit hindi pa raw natapos ang lahat. Sa mga sumunod na gabi, isa-isa pang nilamon ng Bakunawa ang mga buwan. Tuwing aakyat siya mula sa dagat, yayanig ang lupa at ang alon ay tataas na parang bundok. 6 na buwan ang kanyang nakain, nagulantang ang mga Diyos at mga espiritu ng kalikasan. Kung mawawala ang huling buwan, tuluyan ng mababalot ng dilim ang buong mundo. Ang batala, ang makapangyarihang Diyos ng kalangitan, ay nagalit. Hindi maaaring mangyari ito. Sabi niya habang pinagmamasdan ang nagbabadyang kadiliman, tinipon niya ang mga tao at ang mga espiritu ng lupa. Nasa inyo ang kapalaran ng huling buwan, sabi ni Bathala. Kapag muli siyang umatake, kailangan ninyong ipagtanggol ang liwanag ng langit. Lumipas ang mga gabi, isang tahimik na gabi, ang huling buwan ay nag-iisang naglalakbay sa langit. Ang liwanag nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit sa ilalim ng dagat, nagising ang Bakunawa. Nararamdaman niya ang huling buwan. Dahan-dahang umahon ang kanyang napakalaking katawan mula sa karagatan. Ang dagat ay kumulo at ang hangin ay umihip ng malakas. Ang huling liwanag ay magiging akin, ungol ng halimaw. Habang siya ay papalapit sa buwan, napansin ito ng mga tao. Biglang tumakbo ang mga tao palabas ng kanilang mga bahay. Narito na ang Bakunawa, sigaw ng matatanda. Agad silang kumuha ng mga tambol, kawali, gong at kahoy. At sabay-sabay silang nag-ingay. Bom, bang, kalabog, dagundong! Ang buong bayan ay umalingaw-ngaw sa ingay. Naguluhan ng Bakunawa. Ano ang ingay na ito? Sigaw niya habang napapaatras. Patuloy na nag-ingay ang mga tao. Ang mga tambol ay parang kulog sa gabi. Ang mga gong ay parang sigaw ng kalangitan. Nasindak ang halimaw. At bago pa niya malamon ang huling buwan, bigla siyang sumisid pabalik sa kailaliman ng dagat. Naligtaan ang huling buwan. Mula noon, nanatili itong nag-iisang buwan sa langit. Ngunit hindi pa rin nawawala ang galit at gutom ng Bakunawa. Sinasabi ng mga matatanda na tuwing may eclipse o paglalaho ng buwan, umaahon muli ang Bakunawa upang subukang kainin ito. Kaya hanggang ngayon, sa ilang lugar sa Pilipinas, kapag tila nawawala ang buwan sa langit, ang mga tao ay nag-iingay, pumapalo ng kawali, tumutugtog ng tambol, sumisigaw sa gabi, hindi dahil sa takot, kundi upang ipaalala sa halimaw ng dagat na hindi niya kailanman makukuha ang huling liwanag ng langit. At sa kailaliman ng karagatan, naghihintay pa rin ang Bakunawa. Nakatingin sa buwan, nag-aabang ng susunod na pagkakataon.
At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw, mga ka-enjoy. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ng alamat, misteryo at kababalaghan. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel. At pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. At syempre, gusto ko ring marinig ang inyong mga ideya. May suggestion ba kayong alamat, urban legend, o nilalang na gusto ninyong gawan natin ng kwento? I-comment nyo lang sa baba. At baka yun na ang susunod nating tampok na kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga ka-enjoy.